Honest number 15, Giselle Ricafort, please come in. Miss Giselle. Lakay, mahigit 200 lugar pa sa bansa ang kulang o wala pa ring supply ng kuryente hanggang ngayon. Kaya naman aktibo yung paghimok ng Energy Department para sa pamumuhunan sa microgrid solution upang mapailawan ang mga underserved at unserved na lugar. Sa Microgrid System Provider Investment Forum, sinabi ni Energy Yusek Rowena Cristina Guevara na ang mga kabahayang ito ay matagal nang naiiwan sa energy development pero may malaki naman daw na potensyal para sa paglago ng ekonomiya kung mabibigyan lamang ng access sa elektrisidad. Idiniin niya ang kahalagahan ng microgrid solution kabilang ang reliable at resilient energy supply, economic development, job creation, environmental sustainability at pinahusay na access sa edukasyon at healthcare sa mga komunidad. Upang ma-incentivize naman yung investment, binanggit ng opisyal ang pagpapatupad ng income tax holiday, duty-free importation sa mga equipment, renewable energy cash incentive para sa missionary electrification at zero VAT rate. Una nang sinabi ng DOE na 72 bilyong piso ang kailangan upang mapondohan ang target ng gobyerno na 100% household electrification sa 2028. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas. Sino nagmumungkahi niyan na Giselle? Akala ko si Congressman. Sino yan? Si Yusek Rowena Cristina Guevara. Yusek. Ginanggit niya doon. Yusek pala. Ginanggit niya doon sa ginawang forum kasama yung mga bangko, yung iba pang mga financial institution. Abay, siguro hindi kasi yata umaattend ng cabinet meeting si Secretary Lutilla ng Energy, ha? Abay, kung nag-a-assignment siya, abay, kausapin ang Pangulong Marcos dun sa amin sa Ilocos Norte. Ang dami-dami mga windmills doon. Ayan, may mga solar power na rin doon, ha? Ba't hindi yan ang gawin sa mga yung mga sinasabing 200 na lugar na wala pang supply ng kuryente? Ayan, siguro na-advise din natin kay Gob Velasco, Justice. Ayan, kumusta ang golf natin? May golf ba tayo sa Southwoods ngayon, ha? At siguro, yung mga taga-Oriental Mindoro, ayan, yung mga island provinces, ha? Siguro yun naman kailangan natin, ang dami-dami ng ha? Baka naman masyadong maigpit ang pamumuhunan diyan. Baka mamaya kung ano-ano mga hiningi kaya walang mga investors, ha? Siguro hayaan mo natin yung dapat gamitan natin mga ayan, tama, incentive. Dapat bigyan ng incentive yung mga mamumuhunan diyan, investors. Oo, correct Lakay. Tsaka Lakay, yung binabanggit mo kanina, yung ilang areas na meron ng mga floating solar farm, may mga tinatrabaho din Lakay na ganyan yung Energy Department. Katunayan Lakay. Meron din palang ganyan, solar floating oo Lakay. solar yung farm. Oo, Lakay, yung floating solar farm, parang yung sa Singapore, Lakay. Yung goal ng Pilipinas, parang sa Singapore din daw, Lakay. Sa katunayan, itong si Yusek Guevara, Lakay, parang mga 6 days ago, bumisita din siya, Lakay, sa Singapore para tingnan itong floating solar farm. Merong mga ganyan din, Lakay, na proyekto dito sa Pilipinas, iyang floating solar technology. Hanggang noong 2024 daw, Lakay, kung hindi ako nagkakamali, yung binabanggit ng Energy Department, mahigit 600 yung active daw na mga solar energy project dito sa Pilipinas, Lakay. Naku, ito mga taga-Department of Energy, di yata nag-assignment. Dapat noong 2022 pa, patapos na ang termino ng presidente. Doon natin Lakay malalaan sa 2028 kung ano ba yung resulta ng mga iginulong nila ng mga proyekto sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayan. Well, huli man daw at magaling. Ayan. Naihahabol din. Naihahabol din. Ayan, kaya lang alam mo naman ang politika dito sa atin, Miss Giselle. Baka pagka hindi natapos yung project, pagdating ng susunod na administrasyon, hindi natin project yan. Ayan, baka mapunta pa ang credit dun sa kalaban, dun sa dati. Huwag na natin ituloy yan. May mga ganyang style. Lakay, totoo. Ganyan naman talaga, Lakay, madalas yung nangyayari. Kaya kapag nagpapalit na yung admin, hindi nauudlot na rin yung mga sinimulan ng mga project, Lakay. Kagaya nung sa Lakay, yung sa
Bicol River Basin Project, hindi ba? Sa panahon ng Marcos Sr. dati. Sinimulan yung project pero nung nagpalit ng administrasyon kay Pangulong Cory, hindi na rin natuloy at naudlot na. Ba, buhay ka na nung panahon ni dating Pangulong Cory Aquino, di ba wala ka pa? Nabasa ko lang lang. Nabasa mo. Yan ang gusto ko sa'yo, nag-assignment ka eh. Magkano presyo ng dalagang bukid ngayon, Miss Giselle? Lakay doon sa may La Huerta, nasa 300 hanggang 320 pesos yung dalagang bukid. Ayan, okay. Ganun pa rin lakay, hindi nagbabago lakay yung presyo, hindi naman talaga bumababa sa 300 pesos lakay na presyuhan. Sa lahat ng palengke na napuntahan natin dito sa Metro Lakay, ganyan talaga kamahal yung mga dalagang bukid. Teka muna, narinig kita nagre-report sa Dos Bordos ba o kay Kong Angelo, ha? Yung presyo ng kanin ng baboy, sabi mo yung mga nagtitinda ng baboy, hindi na sila makabenta ng isang buo? Kalahati na lang? Lakay yung kalahati nga daw ang sabi ng mga retailers na nakausap natin. Hindi pa daw nila nauubos sa isang araw. Ganun daw lakay katumal yung bentahan nila ngayon. Gawa nga lakay yung mga yung mga suki nila iniilagan din yung karne ng baboy. Lakay 5 piso hanggang 10 piso kada kilo linggo-linggo yung itinataas ng presyo ng karne ng baboy. Partikular lakay doon sa may Baclaran Market. Ayan, kung ganyan, bumili sila ng buy one take one na lechon kay Aling Lydia. Ayan. Lakay mahal din. Mahal din ba? Lakay mas mahal din yun. Mas mahal ba ang lechon? Ayan Hindi kaya lakay kapag ka nga holiday ganun ba? Panding mabili. Sabi mo yung mga namimili doon sabi nila, kaibigan na si Deo Makalma at hanapin si Darly De Roca para mabigyan ng 50% discount. Wow. Lakay pipila na daw si Kuya JB mamaya. Sige. Teka muna, Miyerkules nga pala ngayon, ha? Ayan, Simbang Baclaran pa. Ayan, okay. Oo, Lakay. Lakay, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Giselle Ricafort.